Sabihin mo sa katabi mo, mapagpalang umaga. Sabihin mo, para baka medyo naiinitan na rin, mabigyan ng paggising sa pagbati natin sa kanila. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon na malakas. Alam niyo po kung bakit natin ginagawa ito. Ito po ay pagsunod natin at pagmamahal natin sa Panginoon sapagkat ito po ay Sabbath day. Ito ay tinalaga para sa Diyos. Kaya dapat natin maging masaya tayo. Layong-lalo na po sa ating pagtitipon na ganito. Okay po? Sa ating pong pagpapatuloy na series natin na New Habits o Bagong Gawi o Kasanayan, nang ating makikita po ang ating verse sa Efeso 4:22-24. Iwanan na ninyo ang dati nyong pagkatao at pamumuhay at ang pagkataong ito ay isang napapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Baguhin na ninyo ang inyong pag-iisip at pag-uugali at isuot ang bago ninyong pagkatao na nilikha na aayon sa matuwid at banal na Diyos. Ayan po ang ating sis. Meron minsan po, madalas, na hindi nyo napapansin, ang pakiramdam natin parang anumang gawin natin parang mali. Di ba ba? Parang lagi na lang mali ako. Lalo sasabihin ng magulang mo, huwag ka na mag-isip ng ganyan. Mali yan. O tignan nyo, mali na naman ako. Di ba yung mga gano'n? Wala na tayong naisip na tama para kahit anong gawin natin, parang mali na lang. Na kahit gusto na nating magbago, pero sa ating kasanayan o habits, lagi na lang tayong palpak. Parang, palpak na naman ako. Yan po yung malaking bahagi ng ating mga nakasanayan. Ang pangit na ayaw nating gawin, pero patuloy pa rin nagagawa. Kasi po, kaugnay po yan sa ating mga nakagawian o nakasanayan. Kaya minsan, maitatanong mo, may pag-asa pa ba ako? Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa pa ba ako? Kasi sa dami natin nakasanayan, alam niyo po, minsan nasasabi natin, may pag-asa pa ba akong mawala yung kasanayan nito? Alam niyo po ba, 40% sa bawat araw na ating ginagawa, hindi po ayon po ito sa ating desisyon, kundi ayon po ito sa ating nakasanayan. Halimbawa na lang, hindi naman kailangan magdesisyon magkape tuwing umaga eh. Di ba? Nakasanayan mo na magkape, kaya hindi mo na kailangan mag-decide. Nakasanayan mo, magkakape ka na lang kahit mainit. Di ba? Kasi nakasanayan eh. Hindi na yung magdidesisyon ka na. Kaya 40% ng araw-araw natin ginagawa, hindi sa desisyon natin, kundi sa kasanayan nating ginagawa sa buhay. Kaya ang pinakamabilis po daw na magkaroon tayo ng paglikha sa malaking kasanayan natin, mag-uumpisa tayo sa maliit na kasanayan na tama. Mag-umpisa po tayo doon. Kasi para magkaroon na tayo ng pagbabago, lalong-lalo na po sa ating mga buhay. Ang ating mga kasanayan ginagawa ngayon, ang siya magdedetermina sa ating future. Hindi niyo po ba alam kung bakit kayo ganyan ngayon sa sarili niyo? Kasi po yung bunga po yung nakasanayan niyo nung araw. Kung ano po yung ginagawa niyo noon, yan na magdedetermina ng future mo. Sino po dito gusto maganda ang future niya? Di ba? Gusto natin lahat. Ang sinasabi po sa atin ng Panginoon, kung gusto mo, lahat naman tayo, ayaw natin na maging bigo o maging failure for our future. Pero dapat ngayon pa lang, nakakasanayan natin yung magbibigay ng magandang future. Tama po ba? Halimbawa lang sa mga kabataan. Sabi niya, gusto ko makapagtapos ng pag-aaral, gusto ko maging doktor, architect. Pero ngayon pa lang, hindi ka gumagawa ng kasanayan para mangyari yon for the future. Di po ba? Gusto ko makapagtapos ng pag-aaral, hindi ka pumapasok. Hindi ka nag-aaral, hindi ka gumagawa ng assignment mo. Hindi, sasabihin mo, magandang future, makatapos ka ng pag-aaral, maging doktor ka, maging engineer ka. Kaya po yung kasanayan na ito, malaki po ang naibubunga ito para sa future natin. Kaya kung ano kaya ngayon, bunga po yan ng nakaraan yung kasanayan. Kaya kung kasanayan po natin yun, ay nagbubunga na maganda para sa future, dapat iniisip na po natin. Kaya mahalaga po ang kasanayan eh. Kasi po yan ang nagbibigay sa atin na araw-araw nating ginagawa, nasanay ka na. Pero pag yan ay kailangan nating magkaroon ng mga bagay na magandang kasanayan, pero may kailangan nating tayong gawin. Alam niyo po ba? Ano po ba yan? Kailangan natin matanggal ng kasanayan na hindi nagbibigay sa atin ng pagbabago. Kailangan natin sirain o tanggalin yung mga kasanayan na ito upang magkaroon tayo ng magandang kasanayan at magbunga ng maganda para sa future natin. Kaya po ang mensahe po natin ngayong umaga ay
Ang mensahe po ay breaking bad habits or pagsira sa masamang gawi o kasanayan. Kasi po, para po natin magkaroon tayo ng maganda at mabuting kasanayan, dapat po natin sirain yung mga hindi magandang kasanayan sa buhay natin. Alam niyo po, ano po ang ating verse po dito sa Roma 13:13-14? Mabuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na. Huwag tayo makibahagi sa magugulong inuman at paglalasing, sa sexual na imoralidad, sa kalaswaan, sa pag-aaway at sa inggitan. Sa halip, paghariin ninyo sa inyong buhay ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong pagbigyan ng iyong magandang makamundong pagnanasa. Sa English po ito, yung paghariin, ito yung isuot mo. Clothe ang ating Panginoon sa iyong buhay. Ibig sabihin po, ano madalas nating kasanayan dito? Inuman, paglalasing, sexual immoralidad, kalaswaan, pag-aaway. Ito po yung madalas na akala natin, hindi naman masama yan. Di po ba, lalo sa mga lalaki, ang pag-inom, hindi naman masama yan. Occasionally lang. Pero yung occasionally, the other day, isang araw lang, kasi daming occasion na nangyayari. Birthday ng aso, may inuman. Birthday ng kapitbahay, may inuman, nakikiinom ka. Ang dami. Kasi bakit? Nakasanayan na. Ano po? Ang kasanayan pa naman, di ba, sabi ng iba, kaya nga pastor, di ba, ang unang himala ni Lord, gumawa ng alak? O hindi masama yun. Pero saan po ba nagsimula yung addiction sa alak? Sa konting pag-inom, konting pagtagay, hanggang sa kasanayan na hanggang naging addiction. Hindi lang po sa pag-iinom, maging sa paninigarilyo, maging sa anumang bisyo, nagsimula lang sa konti-konti yan. Pero dahil nakasanayan na, naging addiction na. Kaya yun yung mga bagay na sabi na dapat nakikita, tanggalin. Huwag yan, kundi isuot na parang damit si Jesus. Bakit? Kasi parang damit. Ibig sabihin, bilang isang Kristiyano, pag ikay nakasuot kay Kristo, sino po nakikita? Di ba si Christ? Una nga, pag ikay nakasuot ng maganda, una nakikita, hindi ikaw, kundi yung suot mo maganda eh. Di ba? Oh, yung ganda ng t-shirt mo, yung ganda ng pants mo, yung kasuotan agad na nakikita, pero yung mukha hindi. Bakit? Kasi yun ang madalas na nakikita sa isang tao. Kaya sabi ni Lord, clothe, isuot nyo na parang damit si Jesus sa inyong buhay. Ano ibig sabihin nun? Si Jesus dapat ang nakikita sa ating pamumuhay. Yung bang masasamang gawi o kasanayan natin, si Jesus ba yun? Hindi, di ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, kung gusto nyo magkaroon ng magandang kasanayan, dapat wasakin ninyo, sirain nyo ang mga masasamang nakagawian. Lahat po naman tayo gusto natin magtagumpay sa lahat ng larangan, sa hanap buhay, sa pag-aaral, lahat po, di ba? Gusto natin magtagumpay. Sa buhay Kristiyano, ang hangad natin ay ang maging tapat tayo sa Panginoon. Bilang pag sinuot natin ang na parang damit si Jesucristo sa buhay natin, dapat ang ating hangarin, maging tapat tayo sa Panginoon. At maging sa ating kasanayan po, dapat tapat po tayo. Kaya lagi nating iniisip, dapat ngayon pa lang, ito bang aking ginagawa o nakagawian o laging nakasanayan na magpuproduce pa ito na maganda sa kinabukasan? Minsan na itanong niyo po ba yon? Ito bang araw-araw na ginagawa ko, nakasanayan ko, magpuproduce ba ito ng pagpapala, tagumpay for the future? Mga kabataan, di ba? Ganyan. Dapat itong kasanayan to. Pag ito ginawa ko araw-araw sa aking buhay, ang resulta nito maganda. Kasi yun dapat pong iniisip natin. Kaya dapat po nating i-break ang habits na mga hindi magaganda upang magkaroon po tayo na magandang habit sa buhay natin. Unless po meron pa rin po tayong habit na hindi maganda o masama, ang hirap po nating ilagay sa buhay natin yung mabubuting kasanayan. Kaya dapat po natin itong tanggalin. Kaya dapat natin ito i-break. Minsan na itanong mo naman sa sarili mo, yung bang kasanayan mo kalooban ng Diyos? Kasi minsan tayo, pag maraming gumagawa, kapag uso, games na tayo, go na tayo. Di ba minsan ganun tayo? Dami namang gumagawa eh. Pero tignan po natin, ito bang ating ginagawa ay will ni Lord? Ito bang ginagawa kong kasanayan o gawi ay kalooban ng Diyos o kagustuhan mo lang?
Alam niyo po, madali po ma-determine kung kalooban ng Diyos. Paano po? Yung bang kasanayan mo napapapurihan ng Diyos? O dahil gusto mo lang? Dahil ikaw ang may gusto at gusto mo, ikaw lang maging masaya. Ang kalooban ng Diyos, yun ang mahirap gawin ng tao. Bakit? Sisirain niya yung kagustuhan mo para masunod ng kalooban ng Diyos. Ang hirap noon, di ba? Pastor naman, gusto ko lang namang maging masaya. Gusto ko lang na maging maayos ang buhay ko. Kaya marami pong tao nasisira ang buhay dahil ang laging iniisip nila yung kanilang kalooban. Kung ang kalooban lang ni Jesucristo ang inisip niya, hindi siya mamamatay dun sa cross. Sino ba kayo? Kayo nga yung mga taong laging gumagawa ng kasalanan, nagre-rebelli sa akin, tapos ibibigay ko yung buhay ko sa inyo? Hindi ganun ang Diyos eh. Kasi ang Panginoon, nakasanayan niya ng magmahal ng tama. Na ibigay yung buhay niya para sa sangkatauhan upang masunod ang kalooban ng Diyos Ama. Okay? Kaya yung kasanayan nito, napakahalaga po, lalong-lalo na po. Ito bang kasanayan nito ay nagpapakita ng ating pagtawag ng Diyos sa atin. Yung calling natin bilang isang mananampalataya. Kaya minsan nakakalungkot. Kasi minsan, sa mga nakagawian natin, doon tayo nahusgahan ng ating kapwa. Kasi hindi nakikita si Jesus sa buhay natin. Ay, Christian ka pala, hindi halata. Bakit? Kasi yung kasanayan mo, kasanayan ng mundo. Kaya hindi ka maitatangi na para sa Diyos, kundi para sa mundo. Yun ang nakakalungkot. Kaya nga sabi ng Diyos, tanggalin yung mga kasanayan ng pag-iinom, immorality, kalaswaan. Bakit? Gawain niya, kasanayan ng mundo yan. Ang dapat kasanayan nyo, yung binis nyo ang katauhan ni Jesucristo sa buhay nyo upang makita yung kasanayan na si Jesus ang nakikita. Di po ba? Katulad ng nangyari po natin mga message, di ba? Develop, the prayer of habit. Kasi yan po ang kasanayan ng isang dapat na tunay na Kristiyano. Tama po ba? Yan dapat ang nakikita. Yung pagsisimba, kaya pala, kaya lagi nagsisimba, kaya pala nagbabasa ng salita ng Diyos. Kristiyano pala. Yun ang mga kasanayan na nagpapakita na tayo ay para sa Diyos. Alam niyo po ba, meron pong karakter sa Bible na kung saan, kilala niyo po si Samson? Sino po nakakilala kay Samson? Di ba? Siya yung malakas. Yan po ay pinagbubuntis pa lang ng nanay niya. Siya po ay may layunin ng Diyos. Lahat naman tayo may layunin ng Diyos. Pero siya may layunin ng Diyos para kalabanin ng mga Pariseo, mga Pharisees. Di pala Pariseo, yung mga Palisteo pala, hindi Pariseo, Palisteo, mga Palestine. Na kung saan, siya po Nazareo, ibig sabihin, itinalaga para sa Diyos. Kumbaga, hindi siya iinom ng alak, hindi siya magpapagupit, kasi itinalaga siya para sa Diyos. Ganyan po si Samson. Kaya nasa tempa lang siya ng nanay niya, ang nanay niya hindi pwedeng uminom ng mga inumin nakakalasing. Pero kahit siya ay may layunin ng Diyos, nakita niyo may purpose si Lord, pero merong kasanayan na nagpapaalis dun sa layunin na yon tungkol kay Samson. Yun ang ating mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Na kung saan itong si Samson, na kahit siya ay itinalaga ng Diyos para maging kalaban ng Palesteo, siya pa yung magtanggol sa mga Israelita, hindi nangyari. Bakit? Dahil sa isang kasanayan. Nakita nyo ang epekto ng kasanayan na ito? Malaking epekto to sa buhay ng isang tao. Lalo sa mga mananampalataya na kahit tayo ay tinawag ng Diyos bilang anak niya, pero kung tayo may kasanayan, na katulad ni kay Samson, pag-uusapan natin, mawawala yung layunin ng Diyos sa ating buhay bilang mga anak at mamamayan. Unang-una, para ma-break yung habit na ito, yung bad habit na ito, unang-unang gawin natin, suriin ang mga masamang gawi sa buhay. O mga nakagawian. Suriin mo. Kasi ito ang problema sa mga tao, lalo sa mga Kristiyano. Meron na silang masamang gawi o kasanayan, pero i-deny pa. Wala naman, minsan lang naman eh. Hindi naman talaga ganun eh. Minsan ko lang ginawa yan. Pero yung minsan na yan, nagiging dalawa, nagiging tatlo, hanggang sa maging kasanayan. Kasi we are trying to hide, to deny. Wala pong pagkalaya hanggang di po tayo nagpapakumbaba na aminin, meron ako.
Meron akong dapat isurrender. Meron akong kasanayan na masama. Hanggat hindi mo ginagawa iyon, hindi mo sinusuri ang iyong buhay na meron kang kasanayan na masama, hindi ka magkakaroon ng magandang kasanayan sa buhay mo. Ano po nangyari dito? Pag-usapan po natin kay Samson sa Hukom 14:1 to 2 at 16:1 and 4. Isang araw, punta si Samson sa Timna at may nakita siya roon na isang dalagang Pilisteo na makauwi na siya, nakwento siya sa mga magulang niya. Sinabi niya, may nakita ako sa Timna na isang babaeng Pilisteo, kunin niyo siya dahil gusto ko siyang mapangasawa. Sa 1 na po, sa chapter 16:1 and 4, isang araw pumunta si Samson sa Gaza, may nakita siya roon ng isang babaeng bayaran at nakipagsiping siya sa kanya. Isang araw, nagkagusto si Samson sa isang dalaga na nakatira sa lambak ng Sorek na ang pangalan niya ay Delilah. Ano napasin nyo? Si Samson ay mahilig sa lalaki. Ay, hindi, babae. Ayan, ginigising ko lang kayo, baka hindi kayo nakikinig eh. Sa babae. Ano pa nakita nyo? Nakita niya, ano yung last of eyes niya? May nakita siyang ganito. Alam niyo po sa verse na hindi ko lang tinuloy sa chapter 14, 3 and 4. Ang sabi ng magulang niya, Samson, baka naman meron kang sa kalahi natin, doon ka na lang magkagusto. Kasi Pilisteo yan, kaaway ng mamamayan ng Diyos. Hindi, yan ang gusto kong mapangasawa. Ay, nabasa niyo? Yung kasanayan na yan, nagdudulot ng hindi pagsunod sa Diyos. May layunin sa atin ng Diyos. Sabi ni Lord sa iyo, huwag kang makikipamatok o makikipag-asawa sa mga hindi mananampalataya. Pero dahil sa kagustuhan mo, nakasanayan mo ng manligaw, magkagusto sa mga hindi mananampalataya, gagawin mo pa rin. Pero itinalagay ka ng Diyos para sa Kanya. Parang si Samson, yung gusto mo mapangasawa, yan yung ating mga kaaway. Dapat ipagtanggol mo ang mga kapwa mo Israel sa mga Pilisteo, pero ginagawa mo. Nakita mo, lumala, kahit ang babaeng bayaran, pumapatol na siya. Hindi ko po dinidis ano ang mga babaeng bayaran. No? Siyempre, nagawa po nila. Pero biblically, yan po ay ayaw ng Diyos. Kaya nga sabi sa Proverbs, pag pumatol ka sa isang bayarang babae, parang pumasok sa iyong kapahamakan, ay kapapahamak mo. Kasi yan po ang magdadala ng magulong buhay sa atin. Kaya doon pa lang may kagawian na si Samson na nakasanayan niya na hindi kalooban ng Diyos. Alam niyo po ba yung nangyari kay Di ba kay Eva? Ano po nangyari din kay Eva? First scene. Nakita niya, ang ganda. Ang ganda ng prutas na ito. Kaya yung paningin na yan, katulad kay Samson, meron tayo mga kapwa mananampalataya na ganyan. Di ba? Lalo sa mga lalaki, magsabi nila, pag unang tingin, hindi daw kasalanan. Sabi ng mga pastor yan eh. Yung pangalawang tingin, yun na daw ang kasalanan. Pero ang ginagawa ng mga Kristiyano, isang tingin nga, napakahaba naman. Nandoon, hanggang doon sa dulo, titignan niya hanggang doon. Isang tinginan nga lang naman. Di ba? Talagang mga mauutak din. Pero mali pa rin. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon sa Bible, kahit sa pag-iisip, kakakomit ka na idolatry. Paano nangyari? Kasi ang isip mo, may kalaswaan na. Ganun ang nangyari kay Samson. Nagkaroon siya ng kasanayan. Baka noong panahon kay Samson, baka lagyan mo ng palda yung poste, papatulan eh. Bakit nakasanayan eh? Kaya makita natin yung epektong ito, kahit ikay lingkod o tinawag ka ng Diyos, pero kapag meron ka masamang kasanayan sa buhay mo, mawawala yung layunin at kagustuhan ng Diyos para sa iyo. Kaya minsan suruin natin ang kasanayan na nagdudulot ba ito ng tagumpay at pagpapala sa hinaharap. Alam niyo po si Samson, meron na siyang dapat gagawin na for the future para sa Israelita. Pero sa isang kasanayan na ito, nangyari yung layunin, hindi nangyari layunin ng Diyos para sa iyo. Ganun din sa ating lahat. Hanggat meron kong kasanayan na masama, yung layunin ng Diyos hindi mangyayari sa iyo.
Ay minsan itatanong mo, ba't kaya hindi ako nagbabago? Bakit kaya hanggang ngayon pa rin ganito ko? Bakit hanggang ngayon ang buhay ko hindi nagbabago? Ang aking sitwasyon sa buhay hindi nagbabago? Sometimes, kailangan mag-reflect. Ano ba? Suriin natin. Ano ba nangyayari? Kasi nga, mayroon tayong bagay na hindi natin nakikita, lalong-lalo mo kung hindi mo sinusuri yung buhay mo. Hindi naman masama, pastor. Ginagawa naman nila eh. Ginagawa naman, ang daming gumagawa niyan. Ang tanong, ang maraming gumagawa, sa sanlibutan, hindi na mga Kristiyano. Kaya nga, ganon ang nangyari kay Samson. Kung tayo ay may kasanayan na hindi maganda, katulad ni Samson, piliin natin alin. Ito ang nangyaring maganda kay Samson. Nung nalaman na niya, di ba, pinutol na yung buhok niya, nawala yung lakas niya, dinukot yung inyong mata, dinagyan siya ng tanikala dito sa magkabilang malaking poste, doon siya, ginawa siyang ano doon. Alipin. Yung lakas niya nawala dahil naputol niya eh. Pero dahil nga habang tumatagal, humahaba yung buhok niya. Siguro nagkikeratin pa. Madaling humaba. Pero humaba talaga. Ito maganda kay Samson. Nung alam na niya yung masamang gawin niya dahil nadukot na yung mata niya eh. Pinahintulutan ni Lord. Anong ginawa niya? Nanumbalik siya sa Ano sabi dito? Suriin na manumbalik sa layunin ng Diyos. Kahit tayo may masamang gawi, ang pinakamaganda, alam mo na, Lord, alam ko na ito rin kasanayan ko masama. Ang pangalawang gawin mo, manumbalik ka. Upang yung layunin ng Diyos ay mangyari sa buhay mo. Ano sabi dito sa Hukom 16:28? Nanalangin si Samson, O makapangyarihan Panginoon, alalahanin niyo po ako, kung maaari, ibalik niyo po ang lakas ko kahit minsan pa, upang makaganti po ako sa mga Pilisteo sa pagdukot nila sa mga mata ko. Nung naranasan ni Samson ang bunga ng kanyang kasanayan, sinuri niyang bumalik sa layunin ng Diyos. Kasi yun ang layunin ng Diyos sa kanya. Na siya'y tagapagtanggol ng mga Israelita. Na siya'y pangunahan niya Israelita sa mga lahat na nanghahamak at sasakop sa kanila. Yun ang layunin ng Diyos kay Samson. Pero sa isang kasanayan, hindi nangyari yung layunin. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang mawala ng parang si Samson, Lord, mawawala na ako ng pag-asa, pero once lang, lalapit ako sa iyo, muli mong ibalik ang aking lakas, yung layunin mo na ipagtanggol ko upang ang mga kaaway ng mga Israelita, ng mga Palisteo ay mapaghigantihan ko. See, ito ang layunin mo, gawin niyo po. Di ba nangyari? Lumakas siya, binaksak kanya ang pinakamalalaking poste at marami namatay na Palisteo. Mga ano dito kilala pa. Kasi may pagtitipon noon na yung lugar na yun eh. Para mayroong celebration. Kaya lahat ng matataas na Palestine, nandun, namatay sila dahil sa ginawa ni Samson, nanumbalik ang layunin ng Diyos sa kanya. Maging sa atin lahat. Hindi naman natin maitatanggi sa atin lahat na hindi tayo nagkaroon ng kasanayan na masama. Lahat tayo nakagawang kasanayan na yan, di ba? Pero ang pinamaganda, manumbalik tayo sa Diyos. Aminin mo, Lord, may kasanayan akong ganito. Huwag tayo maging mapagmataas na tinatago pa natin. Alam niyo po, wala tayong maitatago sa Diyos. Kung sa amin po na itatago natin, sa iyong nanay, sa iyong kapatid, sa kapitbahay mo, pero kay Lord, wala kang maitatago sapagkat hayag kay Lord ang lahat. Alam niya lahat ito. Kaya nga iniisip mo, alam din niya eh. Bilang ng buhok mo, alam din niya. Yung puting buhok mo, alam din niya. Wala kang maitatago. Ang kailangan mo lang, manumbalik ka sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, it's time na. Oras na para tayo manumbalik. Sabi mo sa katabi mo, bakit takot? Parang takot kayo magsabi. Hindi kayo susuntukin yan. Iilag lang kayo. Alam mo bakit? Bakit mahalaga yon? Bakit? Ang Diyos pa rin kasi ang tutulong sa atin upang magawa yung mga layunin na ito. Hindi, kaya nga si Samson, hindi na siya nagpubibiglas na kasi ang Diyos pa rin ang magpapanumbalik ng lakas niya. Kung may mga nasisira sa buhay mo dahil sa kasanayan mo, huwag kang mag-alala, ang Diyos pa rin ang magbubuo niyan. Kaya wala kang kailangang gawin, kundi manumbalik sa Panginoon. Yun po ang dapat natin gawin. Ano sabi po sa Filipos 12:13? Sapagkat ang Diyos siyang kumikilos sa inyo upang magkaroon kayo ng pagnanais at kakayahang masunod ng kalooban niya. Pakita natin, ang mata ni Samson, pinahintulutan ni Lord na kunin. Bakit? Hanggat merong masama kang ginagawa sa buhay mo, hindi kayang palitan ni Lord ng mabuting kasanayan iyan. Ano to madalas sa atin, di ba?
Hanggat hindi natin nakikita yung bunga ng masamang kasanayan natin, hindi natin tinatanggal eh. Di po ba? Hanggat walang resulta ito na hindi maganda, hindi natin titigilan. Alam niyo po, nangyari sa buhay ko yan, kung di ba namatay ang aking kaisa-isang anak ng panganay, hindi ko makikita may masama akong ginagawa na kasanayan. Kailangan mangyari yung pinahintulutan ni Lord para makita natin na meron tayong masamang kasanayan o masamang ginagawa upang sa ganoon manumbalik tayo sa Diyos. Kasi kung si Samson ay hanggang ngayon ay hindi sa bulag, titingin pa rin siya sa maraming babae, nakasanayan na yan. Kaya yan ang ginawa ng Diyos, pinahintulutan yan. Hanggat yan ay hindi nawawala, hindi tayo magkakaroon upang makita natin yung tunay ng layunin ng Diyos sa atin. Wag na natin hintayin na magkaroon ng malalim na cause o dahilan yung ating mga maling kasanayan. Bakit? Pagdudusahan po natin, pagsisisihan po natin yan. Wag na po natin hintayin yun. Katulad po ni Samson. At ating kailangan natin sirain anumang kasanayan sa atin na nagiging sanhi natin pagkakasala para makita natin ang layunin ng Diyos. Kaya, suriin tanggalin ang mga gawi o kasanayan na nagdudulot ng pagkakasala. Tanggalin mo na yun. Kasi si Samson, hinintay pa yung madukot pa siya matalo siya ng kaaway dahil wala lakas siya madukot. Huwag na nating hintayin yung magkaroon pa ng malaking damage yung kasanayan na yan. Alam niyo po kung bakit nasabi ko riyan na totoo? Yung mga kasamahan ko po, makaibarkada ko noon, nakasanayan namin na magbisyo, karamihan pa ngayon, wala na. At madalas din, may sakit pa. Kasi yun po ang bunga. Huwag na po natin hintayin na katulad kay Samson na may mangyaring napakalalim na wala yung mata na yan, nagiging cause ng pagkakasala. Tsaka lang tayo, may mali pala akong ginagawa. Huli na. Pero hindi naman huli na, kaso may damage na malaki. Lalo na po sa ating physical na katawan. Ano po sabi sa Santiago 4:7-8? Kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at ilalayo ito sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis at kayong magdadalawang isip, linisin niyo ang inyong mga puso. Ano sabi dito? Magpasakop kayo sa Diyos. Hanggat hindi tayo nagpapasakop sa Diyos, hanggat hindi tayo nagpapa-under sa sovereignty ni Lord, hanggat hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi mo kayang tanggalin yung masasamang kasanayan na yan. Kaya ano nangyari kay Samson? Lord, tulungan niyo po ako. Nagpakumbaba siya, nagpasailalim siya sa sovereignty ni Lord. Lord, alam niyo po, kailangan ko kayo. Doon na pumasok ang alin. Nagbigay ulit yung layunin ng Diyos sa kanya. Unless ikay mapagmataas, unless hindi ka nagpapakumbaba, unless hindi mo nakikita na may problema sa'yo, hindi pwedeng mangyari yung ginagawa na layunin sa'yo ng Diyos. Kailangan natin magpakumbaba. Lord, kayo lang ang pag-asa ko. Kayo lang ang kailangan ko. Lord, wala akong kakayahan. Katulad na sinabi sa Pilipos 2:13, siya lang ang may kakayahan, wala nang iba. Huwag natin pagpumilit. Lord, gusto ko matanggal yung bisyo na ito. Hindi mo kaya unless hindi ka tutulungan ng Diyos. Alam niyo po sa akin, lagi kong sinasabi sa inyo, ang hirap pong tanggalin ang bisyo ng pag-iinom. Bakit? Ilang taon na ba ako ng 4th year, nag-inom kami ng pagka-graduate namin ng high school. Dire-diretso for how many years? Minsan nasabi ko sa asawa ko nga bago tayo makilala, kilala ko na yung bisyo ko. Di ba minsan ganun Sa haba ng panahon, ang hirap talaga. Sabi mo na nasa 25 years ka meron o 30 years ka na may bisyo. Ang hirap tanggalin, tama? Kaya maraming tao ang hirap magbago. Bakit? Pinipilit nila sa sarili nilang mga gawa. Kaya ang mga taong nahihirapang magbago kasi hindi sila nagpapasakop sa gusto ng Diyos, sa pamamaraan ng Diyos. Unless nagpasakop ka, I tell you, hindi pwedeng hindi ka mababago. Yun ang katotohanan. Kasi nagpapasakop ka na, kaya yung kapangyarihan ng Diyos ang siyang nagbibigay sa atin upang matalo natin yung pagnanais mo. Hindi ko kaya, makakaya ko to. Hindi. Si Lord mismo. Bakit? Sabi dito, magdadalawang isip. Huwag kayong magdalawang isip. Minsan nagdududo tayo. Kaya ko bang tanggalin ito? Kaya ko bang matanggal yung kasanayan ko ito napakatagal na? Huwag kayong magdalawang isip. Bakit? Once na nagpasakop ka sa Panginoon, lahat ng pangako at sinasabi niyo sa iyo magkakatotoo dahil naniniwala at sumasampalataya ka. Amen? Kasi nagpasakop ka na.
Pag hindi ka nagpasakop sa Panginoon, kanino ka nagpapasakop? Sa sarili mo at sa mga gawa ng kaaway. Kaya hindi po natin natatanggal yung kasanayan na yan. Tanggalin natin yung mga bagay, nagpapalinlang, lalo na po sa sanlibutan ito. Huwag tayong palinlang sa sinasabi ng sanlibutan na maaaring magparumi sa ating isipan at mga puso. Kaya nga, maging maingat po kayo sa paggamit po ng cellphone. Dahil marami po kayo mababasa dyan na kung saan mapupulyot po ang utak nyo. Kaya ang sabi sa Roma 12:2, transform by renewing your mind. Paano man ta-transform? Bilang pagpapasakop sa gusto ng Diyos at mga nais ng Diyos sa buhay mo. Kasi ang pinifit po ng social media ngayon, gusto mo maligaya? Gawin mo ang gusto mo. Basta wala kang tinatapakan na tao, inaagrabyado, tama yan. Kaya nga madalas may tama. Kasi hindi ayon sa katotohanan, o tayong palinlang. Iwasan natin ang kasanayan ni Samson na inunang emosyon higit sa nais ng Diyos. Ayan po, maraming napo-prone dyan. Pag nagiging emotional na. Pag yung emosyon mo, kaya nga sabi sa Bible, di ba? Ang puso ang pinaka-deceitful. Kasi madalas, bakit? Nagmahal lang naman ako Sino sasabihin tama yung sinabi ko? Pag nagmahal ka, tama, di ba? Ba't ayaw nyo tumaas ang kamay? Ayaw nyo playing safe. Baka pasto, pag sinabi ko, mali pala wag na lang. Di ba? Bakit? Kasi madalas, ang pag-ibig tama na. Pero, may nahal mo, may asawa. Mahal ko naman siya. May asawa nga Minahal mo naman. Nagmahal naman ako. Kapwa naman babae, kapwa lalaki. Nagmahal din ako. Pero hindi pa untimely relationship. Bakit? 7 years old ka na, gusto mo na magka-girlfriend? Kaya titignan po natin. Kasi yung mga nakasanayan, hindi po yan nagbibigay lalo yung emosyon. May kasanayan tayo, tama naman ako Kaya mumurahin mo naman, tama kasi. Pero nakasanayan mo Pag tama ka, ipaglaban mo. Diba may kasabihan na ganyan? Hindi lahat po ng pagkakataon. Si Lord nga laging tama pero hindi ipinaglaban Nagbigay nagpasakop Kaya tayo, even we are Christian, kahit sabihin mong tama ka, hindi mo kailangan i-pursue. Magre-resulta ng pagdidebate o pag-aaway-away. Kasi sinasabi sa Bible, huwag kayong makipagdebate, huwag kayong makipag-away. Bakit? Nawawala yung pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Minsan nakasanayan, kaya si Samson ganyan, emotional Bakit? Basta bahala ka, ibigay mo sa akin yung gusto ko, yung babae na yan. Kahit lumalabag ka na sa kalooban ng magulang mo, lalo na ang Diyos. Kaya maging maingat po tayo. Paano? Para masira ang masamang gawi, dapat, pangalawa po, magdagdag ng bago at magandang gawi o kasanayan. Sabi po sa Mateo 5:30, at kung kanang kamay mo ang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawala ng isang bahagi na iyong katawan kaysa buong katawan mo ang itatapon sa impyerno. Alam niyo po ba, katulad yan ni Samson, pinilitan ni Lord yung kanyang mata mawala, para mawala yung kasanayan na yan, yung pagkahilig sa babae. Sa panahon po natin, hindi naman kailangan po yun. Kasi maano po yung kamay ko Putulin na lang, hindi ganon. Ang sinasabi sa atin ng Diyos, kung ang mata mo nagiging pagkakasala, sa panonood ng pornography, sa panonood ng malalaswang nakikita mo, nakabihis yung babae, hinuhubaran mo ng iyong mata. Anong sasabi ni Lord? Kung yung mata na yan ang pagkakasala mo, gamitin mo yung mata na yan para sa tataas ng kapupuri ng Panginoon. Sa paanong paraan? Kung ang mata mo, katulad ni Samson, na lagi kami pagnanasa sa mga babae, gamitin mo yung mata na yan sa pagbabasa ng Biblia. Nakikita po natin? Yung mata na yan na kasalanan, gamitin mo para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Diyos. Yung kamay na yan, nagagamit mo sa paraan na masama, gamitin mo yan sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nakikita po natin, yung sinasabi nga, the problem is the solution. Alam niyo po ba yun, yung nasa wilderness ang mga Israelita, natuklaw sila ng ahas? Anong ginamot din doon? Sabi ni Moses, sabi ni Lord kay Moses, kasi may breastplate na doon yung ahas. Ang mga natuklaw ng ahas, tumingin din sa ahas at gagaling kayo. Kaya doon pumasok, the problem is the solution. Kung ang kasanayan mong yan, nagdudulot sa iyo ng kasamaan, ano ba yan? Kamay ba yan? Mata ba yan? Ano ba yan ang ginagamit sa iyo?
na kasanayan, ibigay mo para sa Diyos. Kung yung oras mo na uubos lang sa mga walang katuturang bagay, gamitin mo yung oras na yan sa pagsisimba, sa pagtitemple group, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pananalangin. Gamitin mo yan for the glory of His name. Kaya hindi pwedeng hindi maibalik yung, hindi nang usin yung puputulin yung kamay, kung ang mata mo, tanggalin. Gamitin mo yan para sa Diyos. Para sa Kanyang kaluwalhatian. Ano mang kasanayan na masama ay palitan ng bagong kasanayan na bibigay ng kapurihan. Sabi ko nga, maglagay tayo ng mga tao makakatulong sa atin upang magkaroon ng magandang kasanayan sa buhay natin. Alam niyo po bakit mahalaga po yan? Nangyari po yan sa buhay ko. Kasi nung ako po ay nanunumbalik na sa Diyos, ang kaaway hindi naman titigil yan eh. Yung titignan ka lang, sige punta ka sa church, magbasa ka ng salita. Hindi naman ganun ang kaaway eh. Kapag ikay lumalapit sa Diyos, gagawa ng paraan para hilahin ka pabalik sa kasanayan mo. Ang unang binibigay sa akin na sa isipan ng demonyo, hindi ka magiging masaya dyan. Ang tugtugin yan, malungkot. Yung magtataas ka ng kamay, papalakpak ka, sasayaw ka na para kang ewan. Hindi. Maganda pa rin ang tugtugin ng video okay. Nakakanta ka ng My Way, kakanta ka ng... alam niyo yung mga kantahan na gano'n di ba yung mga kantahan na pang video okay, hindi magiging masaya. Pero dahil dahil nga, merong ipapalit ang Diyos na tao upang mailayo ka dyan sa kasanayan. Alam nyo, mahirap po. Marami pong mga kaibigan. Dami ko mga kaibigan sa Taytay. Pero dahil sa tulong at awa ng Diyos, alam nyo po, hindi po kami nagkakaroon ng pagtatagpo dyan ng mga barkada ko. Alitan Taytay. At sa panahon na sila may ginagawa na aanyayahan. Kasi ako po yung tao na, ang sa bokabularyo ko yung walang pagtanggi. Pag inalok ka, ganon. Hindi ko po sa akin yun. Pero dahil gusto natin yung kasanayan na yung mabago, tutulungan ka ng Diyos. Alam mo bakit? Hindi dumating sa point na mapapaya ang pangalan ni Jesus dahil lang sa abisyo na yan. At pinakita ng tao, ng Diyos, na magdadagdag siya ng tao sa buhay mo upang tanggalin yung masasamang nakasanayan mo. May tutulong sa iyo. Ano sabi sa Galatians 6:2? Tulungan niyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Ang ating mga kapatid sa pananampalataya ang makakatulong sa ating upang magkaroon ng bagong at mabuting kasanayan. Bakit? Di po ba yung mga kasama natin dito sa church, sa mananampalataya, nagpapalakasan kayo? May nagsabi ba sa inyo, ay sis, may ganito akong kasanayan eh. Yung mahilig ako mag-chismis, lalo na sinisiraan ko yung tao. May magpapayo ba sa inyo, talaga siraan mo yan, magandang chismis siya, ano bago ngayon? Walang ganun magpapayo, di ba? May nagpayo na bang ganun sa inyo? May tama kayo. Kasi hindi nga, kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, palakasan kayo, magtulong kayo sa isa't isa sa problema. Ano bang problema mo, yung kasanayan mo hindi maganda? Magtutulungan kayo upang wala ito sa tulong at biyaya ng Diyos. Tutulong ka, ganito gawin mo. Nangyari na sa akin ganyan, ito ang ginawa ko. Nakita niyo po ba? Nagtutulungan. Hindi yung pag tayo nakipagkaibigan sa labas, yung nakasanayan mo, dodoblihin pa. Dating kasanayan mo lang mag-inom, nag-aaway kayo ng misis mo, nakimigan ng opinion sa barkada mo. Nagiinom lang kayo, dinagdagan, bakit? Mambabae ka na. Sino ba yung asawa mo? Hindi naman kaganong kagandahan. Palitan mo na mas maganda. Dating inom lang, ginawa pang may babae na. Nakuha niya? Hindi tumutulong upang mawala yung masamang kasanayan, kundi nagdinadagdagan pa. Kaya yung magdadagdag ka ng tao na mananampalataya, yan ang magbibigay sa'yo upang tanggalin yung kasanayan na yan. Bakit? Nangyari po yan. For how many years po ako dito sa church natin, kasama si Pastor, maraming kapwa ko lalaki sa NBB, nagpapatotoo na kung nakaya nila, kaya natin. Lahat. Di ba? Kaya nang magawa. Sa tulong nila, pinapayuhan ka. At marami po sa NBB, lalo kami mga tatay, pinapayuhan namin in the sense na ilayo sa ganyang kasanayan, kundi manumbalik sa mabubuting kasanayan na galing sa Panginoon. Kaya dapat suriin natin yung mga tao na ito. Kasi marami ng mananampalataya, minsan yung sinasabi, may tama rin eh. Di ba? Hindi lahat ng mananampalataya, tunay na mananampalataya eh. Kasi may kilala nga ako, yung mga kabataan nun, hindi dirapay ng church nila eh. Sila pa yung nagyayang mag-inom eh. Hindi lahat. Suriin natin. Ano sinasabi sa Kawikaan 13:20?
Kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Ngunit kapag ang lagi mong kasama ay mapapahamak ka. Alam niyo po, sabi nga sa kasabihan sa Bible din, ipakita mo sa akin ang kaibigan mo, sasabihin ko kung sino ka. Kung ang kaibigan mo ay magnanakaw, sasabihin sa iyo ng kapwa mo, magnanakaw ka. Kapag ang kasama mo ay mananampalataya, ibig sabihin, sasabihin sa iyo, kapwa kayong mananampalataya. Amen? Kaya suriin din natin yung mga tao na ipapalit natin dun sa tinanggal natin mga tao. At si Lord mismo ang magbabalik noon. Sabi ko, fear ko po yun. Paano yung makakasama ko? Parang dito yung mga hindi tumatawa, parang boring kasama. Yun lang ang iniisip ko kasi ako mga barkada ko po, talagang mga henyo sa kalokohan Tawanan kami, kahit mga green jokes, tawanan Kaya yung fear ko, ito ba makakasama ko sa church, sa pananampalataya, magiging masaya ako? Para pag nakita ko pa lang, makaseryoso Parang parang kailangan mong bayaran para tumawa lang Pero hindi pala. Kasi ang pandidisip ng kaaway Masaya palang kasama ang kapwa mananampalataya. Maganda palang kasama yung isa yung iniisip, ang layunin nyo para sa Diyos. Nagkakain na yung join force. Di ba masaya? Masaya yung nangyayari. Katulad ngayon, tingnan mo yung katabi, masaya ba? Hindi natutulog yan, masaya yan habang natutulog. Di ba? Kahit mainit, nakakatulog Hindi masaya, di ba? Oo. Pero ang katunayan talaga, ito yung magbibigay sa atin na lalo pang mapapaunlad ang ating kasanayan. Ano sabi sa mga ngaral 4:9? Mas mabuti ay may kasama kaysa mag-isa. Mas marami silang magagawa. Alam niyo po ba, isang benepisyo na kapag mayroon kayong kapwa mananampalataya, nagtutulungan kayo ipag-pray ang isa't isa. Hindi napapansin yun? Sis, brother, ipag-pray mo nga ako kasi may ganitong nararanasan. Napapansin niyo? Nagdudulot upang yung kasanayan mo mawala, ibalik yung dapat na kasanayan. Alin? Ang pananalangin. Lalo sa mga lalaki, di ba? Pag ikay mga makasanlibutan noon, di ba? Sino dito mga tatay, pakitaas ang kamay. Di ba yung kasanayan? Pag may problema noon, saan gagamitin? Mabubuting usapan. Pag tayo may kapamana ng palataya, di ba? Hindi mabubuti. May espiritu nga, pero espiritu ng Diyos ang ating hinihingi. Amen? Ibang espiritu. Malalasing ka sa espiritu ng Diyos kasi espiritu ng alak. Alam niyo po, based on my experience, ganyan po yan. Kaya nung naranasan ko, may kapwa na ako mananampalataya, lalo ko natuwa. Bakit? Nakalibre ako. Dati, puro pabigay ng pera sa pag-iinom. Ngayon, libre, mapupunta pa. May pakapi ka pa. May libre ka pang prayer. Walang bayad. At ang lagi mong kakampi, si Lord pa. Na alam mo, magdadagumpay ka at kasanayan mong yan, magbibigay ng benepisyo. Kaya nagkaroon tayo ng pakialam sa iba, accountability. Kaya gusto ni Lord, meron tayong kapwa. Bakit? May accountability ka. Na, nakakaya kay brother, pag ibabalik ko pa yung kasanayan na ito. Hindi napansin yun? May accountability ka na. Baka martisod sa akin yung kapwa ko, hindi ko na gagawin ito. Yun ang gusto ni Lord. Kasi pag wala ka accountability, gagawin mo yung mga bagay, wala namang makikiano sa akin, okay lang. Di po ba? Pero may kapatid ka sa pananampalataya na umaasa rin siya, lalo yung mga bagong mananampalataya. Si sister ganito, ang ganda ng buhay, makikitaan ka ngayon, naninigarilyo ka. Nakasanayan ko na, pagkatapos ng kumain, naninigarilyo ko, nagbe-vape ako nakita ka, hala ko. Di ba? Pero dahil meron ka ng kasanayan na may accountability ka na meron ka dinagdag na tao na mananampalataya, gagawin mo pa lang, hindi pwede. Masama, may makikita. Nakita niyo, bakit? May pakialam ka na, may pag-ibig ka na sa kapwa mo, hindi ka na makasarili. Makikita po natin yon. Okay, ano sabi dito sa Santiago 5:16? Kaya nga ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan ninyo at ipanalangin ng isa't isa upang gumaling kayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin taong matuwid. Alam niyo po ba, kung hindi natin hinayaan ng mga tao na ating nakakasama na patuloy na magpatuloy sa mga kasanayan, magpapahamak sa atin ito. Kung hindi nyo tatanggalin yung mga taong iyan na nabibigay sa inyo ng masamang kasanayan sa buhay, I tell you, hindi magdudulot yan ng tagumpay. Sinasabi ko na sa inyo, based on my experience. Kasi kung hindi po ako humiwalay sa mga kaibigan ko, baka isa rin ako sa nawala na o may sakit na rin. Hindi ko po sinasabing kalimutan nyo. Bakit? Kung hindi nyo po kayang
impluwensyahan sila sa inyong pananampalataya at kayo ma-impluwensyahan nila, lumayo na lang po kayo. Lumayo na lang po kayo. Kasi po, ganyan po ako kasi hindi ko kaya. Ako na mismo lumayo. At ang maganda nga, mayroong ibinigay na tao ang Diyos na kapalit nila. Kasi kung ikaw din ay madadami, lumayo ka na lang. At darating sa point, magkakaroon ka ng lakas ng loob o matatag na pananampalataya na kahit anong alok mo niya sa'yo, matatanggihan mo na. Kasi bakit? Meron nang ibinigay sa'yo ni Lord na isang kapangyarihan sa pamamagitan ng kapangyarihan na banal na Espiritu na tumanggi. Si Lord pa rin ang gagawa at gagamit ng mga bagay upang tanggalin yung kasanayan na yan. Sabi ko po sa inyo, hindi kayo pa rin. Kasi naranasan ko po yan. Sa liit nga ng Taytay, hindi po kami magkatagpo eh. At din, pag minsan nag-aayaya sila, tumatanggi na talaga ako. Maski sa bahay din. May mga nakapaligid din po sa amin. Bibili ka lang sa tindahan, may nagiinuman. Shot! Di ba? May gayaan. Shot! Hindi na ako nagiinom. Kahit na sabihin, siyempre, sa lagi kong ginagawa, nasanay na sila. O nakasanayan nila, hindi na ako alukin. O di ba, pag nakasanayan mo tumanggi, makakasanayan din nila, hindi ka na aalukin. Kasi nakasanayan mo nang tumanggi. Pero kapag hindi mo makasanayan na hindi tumanggi, makakasanayan nilang aalukin ka. Nakita niyo po ba? Kaya manggagaling muna sa inyo yung pagbabago upang mabago rin yung nasa paligid mo. Kasi makakasanayan din nila. At pag nangyari yun, I tell you, lalong magkakaroon ng pagdagdag ng bagong pagkatao sa bagong kasanayan mo. Ano sabi sa 2 Korinto 5:17? Ang sino mang nakikiriso siya ng bagong nilalang, wala nang dating niyang pagkatao, binago na siya. Idagdag na po natin yung ating new identity. Lagi ko po sinasabi yan. Kasi madalas po sa atin, takot isuot yung pagkakilanlan mo bilang Kristiyano. Lalo mga kabataan. Sino na lang, o nilayoon na ako ng mga kaibigan ko pag sinabi nila na bawal muna ako makipagrelasyon, bawal muna ako mangopea, bawal ako magkaroon ng bisyo na ginagawa nila. Lalayuan nila ako. Mga kabataan, di ba? Peer pressure. Nape-pressure kayo sa paligid nyo. Pero tandaan po ninyo, nung tinanggap nyo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, meron na kayong bagong identity. Kaya nga, mga kabataan, talunan ako. Hindi na ako makakaano sa aking pag-aaral. Lagi na lang akong bigo, lagi akong baksak. Hindi yan ang identity mo. Kapag lagi kang nakatingin sa sarili nyo, hindi napapansin, pag lagi kayong nakatingin sa sarili nyo, wala na akong pag-asa. Ang lungkot-lungkot ang buhay ko. Hanggang ngayon, 30 plus na ako, wala akong asawa pa. Magkaka-40 plus na akong babae, wala pa rin akong pangit siguro ako, kaya wala nagkakagusto sa akin. Di ba? Ganyan na nangyayari. Kasi nakatingin ka sa dati mong identity. Ngayon, bago ka ng identity. Sino may bago ng pagkatao? Di ba? Dahil may bago ka na identity, yung identity mong yan, nagpapakita na ikaw ay para sa Diyos. Kaya nga si Daniel, bata pa lang yan, yung identity niya, alam na niya. Yung kanyang yung kanyang susi, bato, yung kanyang keystone habit, bata pa lang meron na siya. Bakit? Kasi yung identity niya, alam na niya. Na hindi pwede akong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi pwedeng hindi ako magpe-pray kay Lord. Hindi pwede pa may problema ako, hindi ako mananalangin sa Panginoon. Kasi ang aking identity ay sa identity ng aming Panginoon so Kristo. Kung si Kristo ay nananalangin early in the morning, kung si Kristo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, kung si Kristo ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, kung si Kristo ay nagmamahal at nagpapatawad, yun din dapat meron ako sa buhay ko. Amen? Kasi yun ang identity mo na. Hindi ka talunan, kundi isa kang tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon so Kristo. Kaya wag mo na isipin yung yung nakaraan. Sabi sa Isaiah 43:18, wag na ninyong isipin pa ang nakaraan. Madalas tayong ganyan. Lagi tayong nakatingin sa nakaraan. Kasi nakaraan, wala talaga akong pag-asa. Kung titignan mo kaya walang... Hindi na yan. Saka sabi nga ng Panginoon, kapag binasa mo buko Isaiah, pag tinuloy mo yan, huwag niyo nang isipin na nakaraan, magbibigay ako ng tubig. Saan? Sa disyerto. Ibig sabihin, yung nakaraan, wala ka na mababago dyan. Itong hinaharap, pwede magbago ang future mo pag meron kang ginawa dito sa yung hinaharap. Kung ang hinaharap mo ay mabuting kasanayan, I tell you, meron kang tagumpay na kasanayan for the future.
Huwag mo nang tignan yung nakaraan. Kung nakaraan ay puro ka failure, marami ka nagawang kasamaan, kasanayan na hindi maganda. Sabi ni Lord, kalimutan mo yan. Bakit? Love cover multitudes of sin. Yung pag-ibig ng Diyos, kinover. Pag sinabing kinover, tinakpan na. Yung nakaraan mo, hindi na titignan ni Lord, kinover na nga, hindi na makikita yung nakaraan mong mga kasalanan mong mali. Bakit? Kinover na, hindi na makikita. Pero ito malungkot. Even we are Christian, tayo pa rin na nag-uungkat ng nakaraan. Kasi ang dami kong nagawang kasalanan. Nang babae ako, pero hanggang ngayon, hindi ganun ang pinag-uusapan. Yung nakaraan, wala na yun. Ngayon, yung mahalaga ngayon. Kaya kung anong kasanayan mo noon na ngayon, meron mo pa rin, yun ang mahalaga ngayon, tanggalin mo. I-break mo yung habit na yan. Lalong-lalo na kung yan ay masasamang kasanayan. Suriin natin ngayon ang ating masasamang kasanayan o maggawi upang ang ating kinabukasan ay mapuno ng tagumpay at pagpapala mula sa biyaya at tulong ng ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, sirain mo na yung masasamang kasanayan na yan. Alabitin mo. Baka nawawala na sa sarili. Sirain natin sabay. Sabi ko sa inyo, hanggat walang pagtanggap, wala pong pagpapalaya. Nung si Samson, matuto po tayo sa nangyari kay Samson. Nung nalaman niya meron siyang kasanayan, ito na yung eyes of the flesh. Ang ginawa niya? Tinanggal niya. Siyempre, no choice na siya. Bunga na yun, natanggal niya mata niya. Pero ang pinakamahalaga, nanumbalik siya sa Panginoon. Amen? Yung layunin, Lord, ibigay mo ulit. Hindi ba, layunin mo sa akin, kalabanin mga Pilisteyeng ito, gawin mo yan. Gawin din sa ating buhay. Kung nakikita mo, yung kasanayan mong yan, ang umahad lang sa layunin sa ng Diyos, hindi pa huli ang lahat. Ilapit po natin yan. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, wala po akong kakayahan. Natanggalin ito, pero kayo may kakayahan. Tulungan niyo po ako. Amen? Amen? Kaya gusto ko po mananalangin tayo, maging bukal po sa ating puso yung paglapit natin sa Panginoon. Alam niyo po ba, yung paglapit ng buong pusong pagpapalaya po ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Sabi nga na ba, if you confess your sin, He is faithful to forgive us and clean us in our iniquities. Lahat ng ating mga pagkakamali, lahat ng ating kasanayan na masama, lilinisin niya sa kapangyarihan, pag-ibig. Naniniwala po kayo? Dahil mahal kayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Amen? Lahat po tayo manalangin. Manalangin po tayo na galing sa ating mga puso. Ama naming Diyos, tunay nga po, Panginoon. Hindi po namin may tatanggi. May kasanayan po kami na minsan nakikita namin masama na pero pinagpapatuloy natin. Kasi nangyayari, addiction na po, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Dahil dyan sa mga kasanayan, Lord, hindi namin nakikita yung layunin mo. Minsan, kinakalaban pa nga namin ang aming magulang. Lalong-lalo na po kayo, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Napalitan niyo po ito. I-break po namin yung mga bad habits na ito. Sa tulong at awa niyo, Panginoon. Sa biyaya niyo. Muli niyo ibalik, Panginoon, yung layunin niyo sa aming buhay na tinanggal ng mga bad habits na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lagi magpakumbaba sa iyo. Sa tuwing may kaming ginagawang bagay, Lord, isipin namin na ito bang gagawin namin ito magdudulot ng tagumpay at pagpapala sa hinaharap. Kung ang gagawin po naming bagay na ito ay ayon po sa pagkatawag niyo sa akin. Kung gagawin po namin ang bagay na ito, Panginoon, mabibigyan ba namin ng kaluguran ng iyong pangalan? Panginoon, hindi na po kami nabubuhay para sa sarili namin, kundi kayo na. Ayaw na namin mabuhay pa sa sarili namin kung ang resulta nito ay kamatayan, pagdurusa, kalungkutan. Wag na lang po, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magtiis anuman yung bagay na pinagtitiisan namin ngayon. Kung kailangan namin makontento, makukontento kami, Panginoon. Kung kailangan namin maging maligaya sa piling mo, Lord, gawin po yun, Panginoon. Kayo ang maging kayamanan namin, kayo ang aming maging kaligayahan. Hanggat kami, Panginoon, ay nagsasatisfy sa gawa ng mundo, hindi namin kaya masatisfy sa inyo.
Kung hanggang ngayon, Panginoon, ang kaligayahan ay hinahanap namin sa mundo, Lord, hindi darating na magkakaroon kami ng kaligayahan para sa inyo, Panginoon. Hindi kayo ang magiging kayamanan namin. Lord, tanggalin niyo po sa awat biyaya niyo lahat ng mga masasamang nakasanayan namin na magdudulot ng kalungkutan, ng pagkasira ng buhay namin for the future. Palitan niyo po kami ng bagong pag-iisip, ng bagong puso na sinabi sa Book of Ezekiel, puso na nagiging masunurin sa inyo at pag-iisip na katulad ng pag-iisip ng aming Panginoon Kristo. Tanggalin niyo po lahat ng pagdududo sa aming mga puso, sa aming isipan. Palitan niyo po ito ng buong pagtitiwala sa inyo, Panginoon, na buong umaasa sa inyo. Natatanggalin namin ang mga masasamang kasanayan na ito at papalitan niyo ng mabuting kasanayan na alam namin nagre-resulta ito ng mabuting bagay dahil ang nagtanim at naglagay nito ay isang mabuting Diyos na katulad niyo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Salamat sa pag-ibig, pagmamahal na inyong pinapadama sa pamamagitan ng inyong salita, sa pamamagitan ng inyong mensahe na tunay na ipinakita niyo na kami para sa iyo, kami para sa lahat na nagmamahal sa inyo, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.